culture niyan. Bigyan ko kayo ng tip para makatipid tayo sa shuttlecock. Itong synthetic, ginagamit natin to every practice natin, no? Ang problema sa lakas ng palo ng mga bata ay nasisira siya. Hindi siya sira, no? Natatanggal siya dun sa base. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng pandikit. Okay, lalagyan natin ng pandikit ng glue, ng Rocky. Yan, guys. Tapos, gawin natin ay ayan guys, so ting lang yan. Ting, ting, tapos ayan, dito muna sa base, yan, dyan sa gilid. Yan guys, medyo maano lang, masangsang kasi flat ito guys. Prohibited to sa mga bata kasi nga medyo ano siya, ma-arose. Ayan, tapos mga 5 seconds or ano, patilo wala yung ano, yan. Bagay to. Guys, yan na. Tapos yung base naman, yung base naman ng ano yun natin, ayan, medyo dapat manipis na. Ayan natin ganyan, yan, ganyan, sa gilid para medyo maano siya, no? Hindi naman siya nakaka-apekto sa weights, no? Ayan guys, na lipan-lipan lang natin konti. Okay na yan guys, tutuyo naman niya mamaya. Yan, isa babalik na natin mamaya okay na yan. Matigas na siya, hindi na siya matatanggal basta-basta kasi ito ay ating munang hindi gagamitin, maya-maya na natin gamitin pag tuyong-tuyo na siya guys. Okay, check pa tayo kung meron pang ibang sira. Yan, kanya kailangan ma-discard tayo sa ating gamit, no? Huwag tayong bibili agad kung makita natin na ganun lang ang sira, no? Na ano lang siya, na natatanggal lang isa sa base, no? Pero mamaya okay na yan, pwede nang gamitin ulit para makatipid tayo. Shuttlecock ni-repair ko tapos binablog ko. Yan, nakatipid tayo ng 70 pesos. Good morning.